Guys, good morning! Welcome back po sa aking vlog today. So, itong video po na to is meron pa ako share sa inyo. May tatanong pa ako sa inyo kung paano nga ba tayo nagkakaroon ng stars and then kung kailan ba tayo bibigyan ni Meta ng stars. So, yan po yung mga ano ko share sa inyo guys kasi ito, experience ko to kung kailan ba ako binigyan ni Meta ng stars o paano ba niya ako talaga binigyan ng stars. So, sa akin po, sa case ko po is di ba talaga ang requirements sa alam natin pag meron tayong 1,000 followers sa kanya tayo bibigyan ng stars. Pero sa akin kasi nagkakaroon pa ako ng sa loob ng 2 days gumawa ako ng new account. So meron po ako agad na 5,000 followers pero hindi po ako binigyan agad ni Meta ng stars. So meron din pala tayong requirements o meron din pala siyang policy na talaga bago tayo magkakaroon ng stars, so kailangan talaga yung account natin na yan is abot muna tayo ng 1 buwan mahigit bago na tayo mabibigyan. So, kahit po 10k yung followers mo, pag hindi naman umabot ng 1 buwan yung account mo na yan, so hindi ka pa rin po niya mabibigyan ng account. So, yan po yung talagang policy kasi yan po yung experience ko ngayon guys. So, bago niya ako nabibigyan. So, depende lang din po siguro sa account mo talagang kung talagang deserve ka na mabibigyan ni Meta, so bibigyan ka niya siguro. Pero para sa akin, sa case ko kasi, daily naman ako mag-upload. Wala naman akong problema sa mga account ko, tapos wala naman akong mga violation na nagagawa. So, meaning, para sa akin kasi bago niya ako binigyan is talagang umabot muna ako ng 1 month mahigit. So, ayun lang po yung experience ko guys. So, yan lang po yung na-share ko sa inyo para magkakaroon po yung iba ng idea. Ayan. Ito lang din sa inyo guys. So, tanong ko lang din po sa inyo kung napaka-useful ba talaga sa inyong stars. So, para sa akin, dati, talagang ito talaga i-share ko sa inyo. Hindi ko talaga masyadong kinakaroon si stars kasi wala naman talagang nagbibigay sa akin ng star madalas. So, hindi din ako active sa pagla-live. So, talagang inaisip ko talaga kasi yung isa kong account talaga meron akong star pero wala naman akong star talaga. Talagang hindi, wala naman nagsisend sa akin ng star. Bihira lang talaga mangyari yan. Kaya talagang para sa akin, okay lang sa akin na pag wala akong star. Parang ganun, parang iniisip ko. Pero mali din pala guys kasi meron din pala talaga mga viewers, lalong-lalo yung mga viewers natin na talagang manonood sa mga video natin, talagang magugustuhan nila yung mga video natin guys. Ang iba kasi dyan, talagang nagbibigay sila ng stars. So, hindi lang pala talaga, wag natin sabihin sa sarili natin na hindi talaga siya useful o hindi siya mahalaga sa atin. Napakahalaga din pala siya kasi may mga tao talaga na yung talagang ma-appreciate nila yung mga video natin, nagugustuhan nila. So, ang iba kasi talaga nagbibigay sila ng stars. So, ang iba naman dyan, nadidisappoint sila kasi bakit daw ang laki daw ng mga yung tax ni Meta kasi ang iba kasi umabot na ng 900 or 100 stars. So ayun, so talagang magugulot na sila, ang laki daw ng kaltas nila. So parang nagagalit sila kay Meta, bakit ganun daw yung kaltas ni Meta sa tax, bakit ganun, kunti na lang natitira sa kanila, parang ganun guys, kasi nadidismaya sila. So ayun lang. So wala kasi akong idea about dyan kasi hindi pa naman nangyayari sa akin, pero ang iba talaga para naman din sa akin is useful talaga ang stars. Pero yun sa mga nadidisappoint sila, so hindi ko po alam kasi hindi ko naman na-experience yung kung ano talaga yung mararamdaman natin. So hindi ko pa man na-experience yung na magkakaroon ako talaga ng earnings din sa star na sobrang laki na, 'di ba? Ang iba kasi diyan talagang umabot sila ng ganun. So ang iba nagpo-post na nagagalit sila kay Meta kaya bakit do ang laki ng kaltas. So ayun lang guys. So para naman sa akin napaka-useful din talaga ang star kasi ayun nga, na-experience ko na meron manonood sa atin talaga magbibigay sila pag nagugustuhan nila yung mga video natin. Ayun lang guys.